parang nang iinis ka pa. Eh, McDo, Jollibee, Shell, Petron, Caltex, hirap na hirap kumita ng ganyan. Tapos, ikaw isa-isang tao, 300 naman. Hindi maniniwala. Eh, di wag ka magpaliwanag. At talagang hindi maniniwala yan. Bakit? Mahirap na bansa ang Pilipinas. Third world country tayo. Maliit ang pasweldo dito. Alam nyo ba sweldoan sa Pilipinas? Ganito lang kaliliit. 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 o kaya 10,000. Alam nyo ba tawag sa ganyang negosyo? Alam nyo ba tawag sa ganyan sweldo? Minimum. O eto saan mo ha? Kapag ang sweldo niyan minimum, pati utak niyan, minimum. Pati pangarap niyan, minimum. Bakit ma'am? Pakisagot ha. Sa 10,000 naman, kailan niya magkakabahay lupa? Malabo. O pakisagot pa. Sa 7,000 naman, kailan niya magkakakotse? Malabo. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Ang labo. At eto pinakamasakit. Opo, 10,000 naman. Ano pinakamasakit dyan? Eto pinakamasakit dyan. Opo, 10,000 naman. Ano masakit dyan? 6 years ka nag-elementary yan. Tandaan mo. 4 years ka nag-high school. 4 years ka nag-college. Isipin mo naman ha. 14 years ka nag-aral. Para lang kumita ng 10,000 naman. Eh samantala sa Jinga Diyos, wala naman aral-aral ha. Pero 300,000 naman ang kitan. O eto ang tanong. Eh bakit pa nauso yung pag-aaral? Eh pwede palang hindi oh. At nung nag-aaral ka, hirap na hirap ka pa. Bakit? Panay ang kopya mo niyan eh. Nakopya mo ngayong pangalan ng kaklase mo ha. Nangongopya ka, sir? Minsan na naman. O tinan mo ha, ang tagal mo nag-aaral para sa 10,000 naman. Eh paano pa yung matagal nag-aaral, walang trabaho? Magkano kaya ginastos ng magulang elementary hanggang college, makatapos ka lang, pag-graduate, walang trabaho? At kung meron man trabaho, hindi kami against dito. Pero, ando sa McDo, ando sa Jollibee, hindi naman niya inaral mo eh. Tapos dito walang aral-aral, 300 naman, magdalawang isip. Eh dito nga, hindi ka nagdalawang isip eh. 14 years ka nga nag-isip niyan eh. Ito yayaman, no? Tama. Alam niyo, ang natapos ko, wiring ng Bayat Building, alam niyo ho ba? 7 years po ako nag-work sa Makati. Sweldo ko dati, 6,000 lang kada buwan. Tingnan niyo mabuti ha. Nauna pang lumaki yung edad, yung sweldo ayaw lumaki oh. Tapos ikaw, box 300 naman, tutusukin ko mata mo. Hindi maniniwala yan, kaya huwag ka na lang muna magpapaliwanag. At talagang hindi maniniwala. Ang laki ng sweldong inaalok mo, eh maliliit lang sweldo sa Pilipinas. Alam nyo ba ang daming doktor dito pumupuntang abroad? 80,000 naman sweldo, pakisagot. Pagdating abroad, doktor pa hindi na. Hindi na, iba nurse, iba caregiver, hindi yung masama, pero doktor siya. Alam nyo ba, piloto ng PAL, 150,000 naman sweldo. Isang semplang patay sila lahat. Tama? O pakisagot, ano nangyari kay Secretary Robredo? Sumemplang eroplano nun, 2 piloto patay, pati siya patay. At nawawala pa ang Malaysian Airlines hanggang ngayon. No? Hindi pa rin nakikita, 239 pasahero, kasama yung mga piloto doon. Patay lahat yun, sigurado. Malabo, tagal mo na. Ang lapit lang ng Malaysia papuntang China para ilang araw ka nang di nakikita. Tama? Buhay ang nakataya sa 150 a month. Ikaw di naman buhay pero 300 a month. Paano maniniwala? Alam nyo ba mga engineer sa Libya? 50,000 naman sweldo, gera. Tinataya buhay, makakumita lang. Alam nyo ba? Marami nagpapakamatay sa $200. Wala pang 10,000 pesos yan, no? Yan ang sweldo ng mga Pilipinas sa Lebanon. Ano meron sa Lebanon? Gera. Tumato na ng second floor, third floor, makatasan sa amo, makawin Pilipinas, mauunlad na bansa, nilit magpasweldo. Ikaw mahirap na bansa, 300 naman. O, hindi talaga maniniwala yan. Kaya ang sekreto, huwag na lang muna magpapaliwanag. Tama, sir. Paano daw kikita? Pangalawa, pag mag-invite, huwag muna magpapaliwanag ha, kasi hindi nyo pa kayang ipaliwanag. Mamaya, tanong sa inyo, hindi nyo masagot. Sisikuhin ka yan. Ikaw talaga, Mare, oh. Nagkaedad ka na, papaloka pa dyan, jinga juice na yan. Yayaman-yaman, itinan mo nga itsura mo. Ang dungis-dungis mo, ha. O, pangatlo, huwag magpapaliwanag kasi wala pa kayo resulta, ha. Kasi ang Pilipino, sir, to see is to believe. Ang Pilipino, ma'am, sasali lang sa'yo. Pag nagka-check ka, nagka-kotse ka, yumaman ka. Pag wala ka resulta, susopline ka, sige, pare, mauna ka. Pag yumaman ka, balikan mo na lang kami. Ang daming ganyang Pilipino, pag yumaman ka, balikan mo. Ano sabihin sa'yo? Eh, kaya kayo yumaman, pare, kasi drug pusher kayo. Tamo, sama mo pa rin. O sabi nila, paano kikita ng 1,000 pesos sa sales commission? Invite ka lang ng dalawa, oh. Ganito lang negosyo namin, oh. Sample, kayo po ito. Dahil kailangan nyo po ng dalawa, ibig sabihin, isang kaliwa at isang kanan lang po yan. Sample, eto si A, kaibigan nyo, niyaya nyo. Kinausap namin, kami kakausap, wag ikaw kasi bago ka eh. Nung kinausap namin na engganyo sumali, kapag siya sumali, may 1,000 pesos ka na kaagad. Yan po yung tinatawag namin na sales commission. Ikaw to, niyaya mo siya sumali. Pag siya sumali, 1,000 ka na. Ano ibig sabihin ng sumali? Para makasali yan, bibili lang yan ng Jenga Pack kagaya ng binili mo. Bakit Jenga Pack bibili niya? Kasi ang mura ng Jenga Pack.
Tama? At bibili siya ng Jenga pack sa opisina, hindi naman sa'yo O hindi ka nagbenta, kaya hindi kami direct selling. At bibili yan. Bakit yan bibili? Kasi ang totoong halaga ng Jenga pack, 12,480. Babayaran lang niya ng 8,970. Tama? Una niyang iisipin, nakatipid siya. Pangalawa, lahat ng produkto nakuha niya, sobra pa. Pangatlo, kasali na siya, yayaman na rin siya. Pang-apat, 1,000 ka. Pang-lima, kami nagdaldal. At ano lang ang 8,970? May kita yung bahay, kotse namin. Sino bang ayaw yumaman? Yan, tagal na natin hinawakan yung 8,970, wala nga nangyari. Sabi nila, ba't kami kumita? Bumili na naman kaibigan namin sa opisina. Ito sagot, hindi niya malalaman na may Jenga juice kung hindi mo niyayat. Nung nalaman niya, bumili siya isang bag, nagbayad ng 8,970. Di kumita yung kumpanya, kumita dahil sa'yo. Kaya, ikaw ang babayaran namin ng komisyon. Bakit? Yung isang bag na binili niya, automatic benta mo yun. Kaya, meron kang komisyon. Meron akong lupa. Pinabenta ko sa'yo, sir. Nabenta mo, nabibigay ko sa'yo. Komisyon, tama sir. Yung isang bag na binili niya para makasali siya, benta mo. Kaya ka may 1,000 na komisyon, pero hindi ka nagbenta o hindi ka may direct selling. Tama? O halimbawa, ito naman si B. Kapatid mo, sumali, bumili ng Jenga pack. Pag siya bumili, nakabenta ka ulit, 1,000 pesos ka na naman. Maliwanag ho ba? O yan po yung tinatawag na sales commission. Tandaan nyo to Tandaan nyo po ito. Isang tao na bibili isang bag, 1,000 ho kayo. Pag 10, 10,000 ka. Pag 20, may 20,000 ka. Ito pinakamaganda. Hindi naman ikaw ang magpapaliwanag. Andito kami, tutulungan namin kayo mag-convince. Tama? Ang masarap, bumibili lang naman sila. At linawin ko lahat ng kagaya namin sistema ng negosyo, pakatandaan mo Jenga Juice lang ang nagbigay ng 1,000 pesos kada invite. Wala nang iba. Lahat ng alam yung kumpanya, maka-invite kayo isa, babayaran ka 500. Kami lang nagbigay 1,000. Kami lang yung pinakamalaki pa sweldo. Kaya ang daming sumasali po sa Jenga Juice. Maliwanag? O balik ko tayo Ito po yung pangatlong magandang benepisyo. Ang tawag sa pangatlo, sales match. Okay, ang tawag po sa pangatlo, sales match. Sa sales match, pwede kang kumita, dagdag, 1,500 pesos. Paano po yan? Sabi ng kumpanya, pag yung kaliwa mo nagkaroon ng kapares sa kanan, si A nagpares kay B, may 1,500 pesos ka pa makukuha. Idadagdag pa sa'yo O linawin ko to Iba po yung 1,000, iba yung 1,500 Yung 1,500, isang tao sa kaliwa, isang tao sa kanan, isang pares, 1,500 ka na. At eto maganda, hindi po kayo manilito sa kaliwa at kanan. Bakit? Meron po tayong application form. Ito. Sa application form, may 2 boxes yan. Isang kaliwa, isang kanan. Chine-check lang po yan Sample, sumali kapatid mo, nilagay mo sa kaliwa. Check mo lang yung kaliwa. Sumali nanay mo, nilagay mo sa kanan. Check mo lang yung kanan. Automatic, alam na kagad ng computer na merong kang chinek na kaliwa at kanan. Computer magpapares yan, 1,500 ka na. At eto maganda. Kahit hindi po yan sabay sumali, basta't nagpares, 1,500 pa rin kayo. Maliwanag ho ba? O sample, say sumali ng Tuesday, si B naman sumali Friday. Magkaibang araw, pares 1,500 ka. Maliwanag ho ba? O sample, say sumali ng January, si B naman sumali ng December, magkaibang buwan, pares 1,500 ka. Maliwanag ho ba? O sample pa, sa A sumali ng 2014, si B naman sumali ng 2055. Ang tagal Buhay ka pa ba noon? 2055. Ako patay na ako noon. O tingnan nyo mabuti 2 tao lang inimbita mo, hindi ka naman nagdadaldal, hindi ka nagpaliwanag, hindi ka rin nagbenta. Pakisagot, magkano kikitain mo sa 2 bumili? Tama si sir. 1,000 kay A, 1,000 kay B, may 1,500 pa. O sir, eto yung cheque pagdating ng Biyernes. Yan po yung nakukuwang commission dito, sir. Pag may sumali na, sir. Okay? O meron 3,500 sa 2 tao. Alam nyo ba ang 3,500? Sa empleyado, kinsenas katapusan nila yan. Na masakit, marami pang empleyado, walang sweldo. Bakit? Nakasangla ang ATM. Ito 3,500 isang linggo at ito masarap. 3,500 linggo-linggo. Paano kung 3,500 ka linggo-linggo? Di 14,000 yan isang buwan. Laking tulong din yan, Dagdag kita rin yan, Tandaan nyo, wala pong masamang magdagdag ng kita. Tandaan nyo to, Si Henry C. ang number 1 na mayaman sa Pilipinas. Panay ang dagdag pa. Tingnan nyo si Henry C. may SM na. Nagbangko de Oro pa, nagkukondominium, nag-Seymour pa. Manny Pangilinan na lang Si Manny Pangilinan, siya ang may-ari ng Smart. Binili pa Sun Cellular, Binili Meralco, binili Araneta, binili NLEX. Ngayon, binibili ang Channel 7. Kung siya ang mayaman, nagdadagdag, anong dahilan di tayo magdagdag? Mas kailangan nga natin. Tama? Nang masarap, laking tulong. Pang grocery, diaper, tuition, renta, tubig, kuryente, maraming nagagawa. Kaysa naman lahat ng gastos, kunin mo ang sweldo. Kaya, bihira o walang yumayaman empleyado. Bakit? Lahat ng gastos, kinukuha ang sweldo. Subukan mo lang, kung empleyado ka, sa sweldo mo, kunin mo yung pamasahe. Pagkain, tax, SSS, pag-ibig, eto masakit. Paano kung ang pag-ibig mo 2? O patay ka na. 2 ang hulog mo. Tama ba, sir? 2 ba ang pag-ibig mo? Bambait mo, 5, dami
O, tingnan nyo, dagdag kita to. At linawin ko, ang Jinga Diyos, gawin nyo lang sa oras at araw na libre ho kayo. Tandaan nyo, Monday to Sunday kami bukas, 12 ng tanghali hanggang 12 ng gabi. May seminar ng 2:30, may seminar ng 7 ng gabi. Araw-araw yun hanggang Sunday. Pag Sunday, isa lang seminar, alas 3 ng hapon. Anumang araw dyan at anumang oras dyan, pasok sa'yo lahat. Bakit? Monday to Sunday kami. 12 ng tanghali hanggang 12 ng gabi. Anong dahilan hindi ka pwedeng yumaman? Nag-adjust kami para sa'yo. Kung kami 8 to 5, patay ka na. Pagpunta mo dito, sarado na kami. Kalalabas mo pa lang ng trabaho nun eh. Tama? Paglabas mo ng 5, sarado kami. Paano kaya yaman? O ginawa namin para mas pabor sa'yo. Maliwanag. Ito pa maganda. Yung ginawa mo, gagawin din nga ni A at ni B. Bakit? Sumali sila eh. Para sila kumita, ipopromote lang nila yung Jinga Diyos. Paano mag-promote? Mag-invite lang ng 2 kakilala. Ito maganda. Hindi sila magpapaliwanag. Hindi rin ikaw, andito kami, tutulungan namin kayo. Ano gagawin ni A? Mag-invite ng 2. Ganon din si B. Kaya lang habang nag-invite, ganyan nga lang ang nangyari. Tingnan nyo, hindi na napantay yung mag-invite ng 2. Ang sabi ng kumpanya, mag-invite ng 2. Pero tingnan mo, hindi pantay ang kaliwa sa kanan. Iba itsura ng kaliwa sa kanan o walang problema. Bakit? Check pa rin kayo. Basta may kaliwa at may kanan ka, so sweldo ka na. Paano yan? Eto, kaliwa at kanan, pares 1.5, pares 1.5, pares 1.5, pares 1.5. Sino magkaka 1.5? Ikaw magkaka 1.5. Magkaka 1.5 ka kahit ikaw tulog na sa abroad, nagtatrabaho, naglalakwat, sunod sini, naging utuhan. Meron pa ba nun, naging utuhan? So yurin nyo na, mas mabilis. Ang sama ng tingin mo sa ulo ko, mama. O eto lang yung gusto kong iparating sa inyo. Ano yon? Kahit wala po kayong alam, basta panay ang pares, 1.5 ka ng 1.5 ng 1.5. Yun yung maganda sa Jinga Diyos. At malaki ang 1.5 namin. Sa ibang kumpanya, kada pares, 500. Kami, 1.5. Malaki yan. Ang 10 1.5, 15,000. Ang 10 500, 5,000. Malayo pagkakaiba sa sweldo. Lahat ng pagod parehas. Pero malaki pa sweldo namin. Ang maganda, hindi man pantay ang kaliwa sa kanan, computer nagpapares, di naman ikaw eh. Sample, etong tao na to may kapatid sa Bohol. May office kami sa Bohol, sa Sabado nasa Bohol ako. Okay? Baka may kakilala kayo. Etong tao naman na to, may asawa sa Singapore. May office kami sa Singapore. Tingnan nyo mabuti ha. Yung Bohol bumagsak sa kaliwa mo. Yung Singapore bumagsak sa kanan mo. Alam mo, ipapares siya ng computer, magkaka 1.5 ka ulit. Pakisagot, nasaan ka muna nung nagpares ang Bohol at Singapore? Nasaan ka? Tama, dito ka sa Manila. Wala ka naman sa Bohol, lalong wala ka sa Singapore. Nagpare si 1.5 ka, sabi nila, ba't ba kami check-in ng check-in ng check-in? Dalawa lang in-invite namin yung mga yan, hindi naman namin in-invite. Plus, bumibili lang sila, hindi naman kami nagbebenta-benta. Ba't kami check-in ng check-in ng check-in? Ito yung sagot. Kaya ka kumikita, lahat kasi nang sumasali sa baba mo, bawat isa dyan, bumibili ng Jinga Pack. Lahat ng binibili po nila para makasali sila, yun naman ay benta mo. Pag bumili to, nakabenta ka, bumili to, nakabenta ka, bumili to, dulon-dulon, di mo kilala, benta mo pa rin. Pakisagot. Kapag may benta, may komisyon. Benta ka insurance, mang-komisyon ka. Benta kang kotse, kondominium, bahay lupa, may komisyon. Dito, lahat ng bumibili sa baba mo para makasali, benta mo yun. O hindi ka nagbebenta, pero benta mo raw yun. O yan po yung bagong paraan ng pagbebenta. Ang tawag dyan yung multi-level marketing. Ang MLM, tinuturo yan sa US, sa Harvard. Ngayon po, sa kurso siya sa Lasal, tsaka sa Ateneo. Yan yung bagong paraan ng pagbebenta ng produkto. Ang tawag ay multi-level marketing. O kaya, simpleng salita, networking. Yan po ay tinuturo sa Lasal at Ateneo. Ang mahal nga ng bayad eh. Mag-enroll ka, networking, tuturuan ka. Ang masarap, eto, nag-aaral ka na, actual mo pang ginagawa, di sa sweldo ka na kaagad, doon puro tsuri pa. Maliwanag? Eto po, actual na nangyayari. Kaya lang, ito yung madalas tanong sa amin. Paano namin malalaman o ma-check o mamamonitor na yung trabaho nga nila papasok sa amin? Bakit? Sa Bohol, Sumali, tsaka sa Singapore eh. Nasa Manila ako. At iba nag-invite, tulog ako, nagkaka-check ko. Paano na-check o na-monitor? Ito sagot. Pag sumali ka, bibili ka ng Jinga Pack. Pag bili mo ng Jinga Pack, bibigyan ka namin ng official receipt. May OR at alam niyo ba, pagbigay ng OR, may kasama po yung computer number. Yung number na ibibigay sa'yo, isang number lang yan sa buong mundo. Iyon lang yan, sir, wala pong kaparehas yan. Ito maganda. Yung number na binigay sa'yo, automatic, idudugtong po yan ng computer. Saan? Sa number po ng taong nasa baba po sa inyo. Kaya kahit hindi sila kilala, hindi ikaw nag-invite, hindi ikaw nagpaliwanag. Plus, kahit saang lupalop ng Pilipinas sumali, kahit abroad pa yan sumali, tandaan nyo basta't nasa baba nyo, lahat ng trabaho nila automatic, iaakyat po yan ng computer sa'yo. Lahat ng trabaho nila papasok sa'yo. Bakit? Kasi po yung number mo, nakapatong sa number nilang lahat. Maliwanag ba? Yung nga lang, ang tanong nila, paano namin mapapatong?
At paano na ipapatong? O, ito yung sagot. Sa pamamagitan po ng application form. Ito ho. Pag sumali ka, ma'am, pipilap kayo dito ng application form. Ma'am, magpipilap po kayo dito sa taas. Linawin ko ha, lahat ng sasali magpipilap ng application form. Hindi kayo makakasali pag di kayo nagpilap ng form. Dito sa application form, dito na nalalaman kung paano kumikita yung nasa taas mo, plus dito mo rin malalaman kung paano kakikita sa baba mo. Kaya ganun to ka-powerful, kaya kailangan to. Kasi dito mache-check kung paano ka susweldo sa baba mo. Maliwanag? Pag sumali ka, fill up ka dito sa taas. Kaya lang, hindi ka makakasali kung wala yung pangalan at number ng taong nag-invite sa inyo. Maliwanag ba, ma'am? Ilalagay nyo yung pangalan at number niya. So, bibigyan ka ng bago number. Yung number na binigay sa'yo, idudugtong yan sa number na nag-invite sa'yo. So, lalabas, ma'am, kayo nakadugtong sa nag-invite sa inyo. Maliwanag ko ba? O in-invite nyo yung kapatid nyo, sumali. Pag siya sasali, fill up siya dito sa taas. Kaya lang, hindi naman siya makasali kung wala naman yung pangalan at number mo na, ma'am, kasi ikaw na nag-invite. So lalabas, yung number niya, idudugtong sa number mo. So lalabas, siya nakadugtong sa'yo, ikaw nakadugtong sa nag-invite sa'yo. Maliwanag ho ba? Para lang po tayong kadena ng motor na dugtong-dugtong. Oh. Kapatid mo nakadugtong sa'yo, ikaw nakadugtong sa nag-invite sa'yo. Kasi hindi kayo makakasali dito nang walang nag-i-invite. At kung walang nag-invite sa'yo, sasali ka, hindi ka rin makakasali. Bakit? Tatanungin ka ng computer kung kanino ka idudugtong eh. Eh walang nag-invite. Maliwanag? So, ganyan ka-importante application form. Yung nga lang, ang tanong ng karamihan, ito. Paano niyan, Bohol at Singapore sumali? Iba nag-invite. So, hindi ko na pangalan ang nakalagay sa nag-invite. Plus, sulat kami lahat yan. Tama? Eh, pakisagot. Paano kung binura ko lahat yan? Paano mo malalaman na mayroong sumali sa Bohol? At paano mo rin malalaman na may sumali sa Singapore? Eh, binura ko nga lahat. O good news, meron kami record. Ito. Etong record na to, ang tawag po namin dito, genealogy. Ito po yung record ng mga sumasali sa baba nyo nang hindi nyo na po alam. Lahat ng nangyayari sa network nyo, lalabas po sa genealogy. Etong genealogy at yung bilog-bilog na yan, iisa itsura niya na, tuturuan namin kayong magbasa nito. Maliwanag ho ba? Ito po itsura ng genealogy. Pakita ko sa inyo. Dito nyo po makikita lahat, sir, ng nangyayari sa network natin. Dito nyo makikita yung mga mahinang mag-invite, malakas mag-invite, at yung wala pang nai-invite. Dito nyo rin po makikita kung ilan ang sumali sa kaliwat kanan nyo. Kaya, malalaman nyo po yung 1.5 nyo. Pwede ko kayong magpa-print nito oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Kayo po ang bahala. Maliwanag ho ba? Kaya lang linawin ko ho, pag hindi pa ho kayo kasali, please lang, wag na wag ka munang magpapaprint. Maliwanag ba, ma'am? Eh, syempre naman, ang hirap naman, hanap ka ng hanap, eh, ikaw nga hindi mahanap. Eto pa, malupit, pag Friday, pumupunta dito sa opisina, nagtatanong, may check-in na ba ako? Tusukin kong ilong mo, nag-pre-taste ka pa lang, may check-in ka na, nangangatwiran pa, nag-invite na rin naman ako. Bakit, sumali na ba? Hindi pa. Nag-pre-taste din. Puro kayo pre-taste, sasaganag pa ng check-in, tusukin kong ilong mo. O dito nyo lahat makikita at, ang tawag dyan genealogy, eto maganda. Etong record nyo, makikita nyo online. Lahat ng nangyayari sa network nyo, makikita nyo online. Pwede nyo makita sa iPhone, iPad, laptop, computer, makikita nyo online. Kahit saan bansa ka. Lahat ng network mo, makikita mo online. Pwede nyo makita sa iPhone, iPad, laptop, computer. Ipasok mo lang, mag-login ka lang po, o kaya hanapin mo lang website ng Jinga Juice. Pasok ka lang doon, makikita mo na lahat ng tao mo, kahit na nasa Europe ka, nasa Asia ka, nasa US ka, lahat ng tao mo makikita mo. Maliwanag? Pati yung check-in nyo, pati yung check-in po ninyo, makikita nyo po online. Okay? Yung 4 na Friday na nakalipas, makikita nyo online. Plus yung darating na Friday, makikita nyo rin online. Alam nyo, nagpiprint kami ng check-in Tuesday. Pagdating ng Wednesday ng umaga, alam nyo na po yung check-in nyo, makikita nyo na ho. O kaya Tuesday ng hapon, makikita nyo na yung check-in nyo sa darating na Friday, kahit wala pang Friday. Maliwanag ho ba? O balik ko tayo ha. Kapag mag-invite, ilan kailangan? 2. Eh meron ka ng 2 sa A at si B, di tapos na. Ito yung madalas tanong sa amin. Paano yan? Meron akong kaibigan si P. Interesado, gustong sumali. Pwede ko pa bang kunin yan kahit meron na akong 2? Ang sagot, pwede pa. Bakit? Tandaan nyo ha, sa Jinga Juice, mas maraming invite, mas maganda. Kaya lang eto usapan. Kapag may 2 ka, lahat ng sosobra pwede mong kunin, pero ibibigay mo lang sa ilalim ng 2. Bakit ibibigay sa ilalim? Kasi hanggang 2 lang po tayo. So lahat ng sobra, pag kinuha mo, bigay mo sa ilalim. Kanino mo ibibigay? Eh di ikaw mamili kung kanino mo ipapasa. Bakit? Ikaw naka-invite sa sobra eh. Kung ako tatanungin mo, kanino mo ibibigay? Eto yung sagot ko. Piliin mong bigyan yung mahinang mag-invite, doon mo ipasa.
Piliin mong bigyan yung wala pang na-invite, doon mo ipasa, eto maganda. Kada bigay mo, kikita sila, yayaman sila. Yayaman ka rin. Bakit? Magkakadugtong kayo ng number. Tandaan mo, kahit saan mo ipasa yan, iyo pa rin naman yun dahil sa number. Maliwanag ko ba? Ang masarap, kada bigay mo, nakakatulong ka, yumayaman sila, yumayaman ka rin di tumulong ka na lang lagi. Masarap kayong tumulong. O, tingnan nyo sa iba, sa labas po, sa negosyo. Meron akong karinderya, meron si Sir karinderya. Tapatan ko siya, natutulungan ko ba siya? Hindi, sisiraan ko pa, sir. Naku, panis ang ulam doon. May ipis, may daga. Mata ko tao. Lilipat sa akin, yayaman ako, pero nakasira ako. Dito iba, tumulong ka, yayaman sila, yayaman ka rin. Hindi lagi ka na lang tumulong. Masarap kayong tumulong. At kada tulong nyo, alam nyo ba, nakikita ni Lord yan. Alam nyo ba, pag may natulungan kang isang tao, yumaman, nakikita ni Lord, good news, may napayaman kang isang tao, good news, bawas ka isang kasalanan. Okay ba yun, sir? May napayaman ka na naman isa, nakita na naman ni Lord, good news, bawas ka na naman isang kasalanan. Okay ba yun, sir? Marami ka napayaman, nakita ni Lord, good news, bawas ka maraming kasalanan. Okay ba yun, sir? Okay ba yun, sir? Parang masama loob mo O eto maganda, sir. Pag konti na kasalanan mo, sir, kukunin ka na ni Lord. Natakot si sir, ayaw ng tumulong Tumulong na, kinuha pa. Tama? Ang masarap, dala-dalawa lang Linawin ko nga lang Wag na wag kayong hinto sa dalawa. Bakit? Minsan yung dalawa palpak. Maring sa nag-abroad, si binabuntis, walang gagalaw, di hinto, check mo. Di sobra mo, kunin mo, bigay mo sa baba, iyo rin naman yun At, dapat mong kunin yan, kung kinuha ng iba yan, paano kung magaling siya? Masipag, maraming kakilala, nakuha ng iba, di iba makinabang, hindi ikaw, yun ang sayang. Maliwanag ko ba? At wag na wag kayong hinto sa dalawa. At ang maganda, dala-dalawa lang tayo. Alam niyo ba yung dalawa, pag kumuha ng tagalawa, magiging ilan? Apat tagalawa. 8 tagalawa. Magiging 16, 32, 64, 128, 256, 500 plus, magiging 1,000. Ikagugulat nyo, mas dumadami pa. Ito masarap. Sa dami ng tao, lumalaki ang network nyo, lumalaki check-in nyo. Alam nyo ba, tapatin ko kayo sa 10 years ko naggaganito, 15 tao lang na-invite ko. Sa 15, 10 doon huminto. 5 na iwan. Yung 5, napaabot namin ng 1.5 million na tao. Simula sa akin, dumami tao ko. Kaya sa dami ng tao ko, marami akong 1.5 na nakobra. Opo, 1.5 lang yan kasi isa O, pakisagot. Paano kung 10 1.5? Magkano na? O, 15,000. Paano kung 100 1.5? Magkano na? 150,000. Paano kung 1,000 1.5 na bilang ng computer? Magkano? 1.5 million. Tama, sir. Kaya marami nagmi-million sa ganitong trabaho. Alam nyo, meron ako nasalihan ng kumpanya. Tumagal ako ng 3 taon doon. Bakit ako 3 taon lang doon? Kasi 3 taon lang din yung kumpanya. Nagsara siya, sir Ako'y number 1 nila doon. 2 million ako doon a month. 3 taon, kumita ako doon 45 million. Yumaman kami doon. Yumaman din may-ari, naka 4.4 billion. Yumaman siya, yumaman kami. Eto problema. Nung after 3 years, nagsara siya Anong problema doon? Marami kaming kinausap na bago. Pagkasali, bukas sarado. Yun ang naging problema namin. Bili mo okay lang magsara yun, yumaman kami. Eto tanong, paano yung huling sumali? Pagkasali niya, bukas sarado. O paano siya? Kawawa yun. Tama? At ako po, ang masakit nito, nasa Brunei ako, tok ako ng tok, ganda nito, ganda nito, ganda nito, ito masakit. Pag uwi ko, sarado. Sabi ko, tibay naman ang may-ari, Di man kami sinabihan. O doon ako nag-isip. Ano naisip ko? Doon ko naisip na kapag ang may-ari ng ganito negosyo, hindi marunong ng ginagawa natin, walang pakundangan yan magsara. Pag ang may-ari ng ganito negosyo, hindi marunong mag-network, wala siyang alam sa hirap natin. Kaya wala siyang pakialam magsara. Isipin mo kumita ng 4.4 billion, di yumaman. Sabay sara siya. O paano tayo? 2 million ako doon a month, nawala. Okay? Alam nyo, nung nagsara yun, nagbukas na naman siyang bago. Bag na dilaw. Ako'y number 1 ulit din na doon. Ay ko nila ako doon, 1.5 million ako doon. Pero bukas pa rin naman sila, kaya lang, nagka-problema na. Kaya nagtayo na ako ng Jinga Juice. Kasi bakit? Dito, mas makakatulong ako ng tao. Okay? Hindi ko na masyadong ikwento na lang po sila. Ang masarap, kami as may-ari, tumutulong kami. Kasi tandaan nyo ang may-aring hindi marunong mag-network, hindi niya alam hirap ng tao kung gaano kahirap Bakit? Ang hirap kaya mag-invite, tandaan nyo, bago ka nga nayaya nung nag-invite sir, pinahirapan mo ngayon Ilang beses ka nang niyayaya. Oo ka lang ng oo. Tama? Kaya pag ikaw sumali at mag-invite ka, papahirapan ka rin. Bakit? Karma lang yan. Hindi, joke lang. Mabilis lang naman mag-invite. Kasi ang maganda sa amin, tinuturo namin yung how to invite.
Paano mag-invite ng pilosopo, ng bastos, ng narakit na, paano mag-invite ng takot na takot sa networking, paano mag-invite ng napaso sa networking, tinuturo lahat yan. Paano magpalaki ng network, magpalaki ng check-in, mag-handle ng tao. Libre yan dito, tinuturo namin lahat. Kaya, andali, mag-network. Yan dami yung sinalihan. Wala namang ganong idea. Ang alam nyo lang, ang lalaki check-in, ganon-ganon. Pero, hirap na hirap mag-invite. Kasi hindi tinuturoan ng mga nag-invite. At hindi tinuturoan ng mga upline. Kami tinuturoan namin para hindi na sila mahirapan. Maliwanag? Na alam nyo, sa totoo lang, no, hirap mag-invite. Hirap din magdaldal. Di ba? Ang hirap din magkumbinsi. At kung makumbinsi mo yun, ang hirap sumali. Oo, gusto, pero walang pansali. Gusto sumali, pero walang pambili ng isang bag. Para makasali, katakot-takot na parang gagawin. Andyan yung magbebenta ng baboy. Magbebenta ng baka. Yung iba nga, nagsasangla ng bahay lupa. Yung iba nga, nagbebenta pa ng asawa. Nakabili kayo, sir? Ay, hindi. Na ang hirap ng ginagawa natin, ang problema ito, lahat ng may-ari hindi marunong mag-network, hindi sanay sa hirap, at lahat sila mayaman, kaya wala silang pakialam sa hirap natin. Kaya tinan nyo, pag yumaman, sarado sila. O sinong kawawa? Eh tayo ang gumigera, hindi naman may-ari Tapos tayo ang kawawa. Tama? Dito, ang masarap, ako as may-ari, tumutulong ako mag-talk. Kasi aminin nyo man o hindi, no? Ang dami nyo na pong nasalihan. Pakisagot sa dami ng nasalihan nyo, kailan nyo nakita yung may-ari? Kailan nyo nakausap may-ari? Kailan nyo nakabiro ang may-ari? Kailan ka pinatawa ng may-ari? Kailan kayo pinag-pretest ng may-ari? Kailan nyo napagdaldal yung may-ari? Wala. Ako lang may-ari nagdadaldalot. Tinatawanan nyo pa? O tamo si ma'am, tawa na naman. O bigyan ko kayo ng sample na gusto namin makatulong. Sige, sir. Pinakamagandang paraan ng pag-i-invite, imbitahin nyo ng di po nila alam. Sekreto, wag nyo sabing may bayad, wag nyo sabing networking, wag nyo sabing may mga product. Yan ang sekreto. Kasi bakit? Maraming tao, hindi pa talaga alam yung ganito, negative na ang pananaw. Bakit? Kapitbahay niya naloko, nanay niya naloko, kala niya manaloko rin siya. Hindi pa nga niya na-experience, naloloko na. Plus, iba'y nanaloko, hindi kami nanaloko. Kaya tinuturo namin ang tama. Kaya hanggat maaari, huwag talaga muna magpapaliwanag. Kaya nga masarap, kami as may-ari, tumutulong kami. Di ba, ang dami nyo na nasalihan. Wala naman kayo nakita may-ari nagdadaldal. Isipin mo, bumiyahe ako ng Baguio, bumiyahe ako ng Dagupan, ako nag-talk, ako naggasolina, ako nagbayad hotel ko, ako nagbayad ng venue, ako nagpakain. Ano pa hirap nila? Ako pa nagpa-pre-taste. Pagdating sa Chowking, pagdating sa McDo, dalalan sila. Daldal ako, after magdaldal, pinakain ko sila lahat. Sir, nasan yung free Sir? Sir, meron tayo dito, pre-taste po mamaya, sir. Pagtapos na, sir. Kasi sir, pagka-pre-taste mo, baka umuwi ka na. Meron tayo, sir. Actually, pinapalamig. Ayun po, may dispenser kami doon, Ang masarap, kami lang ang nagpapa-pre-taste na kumpanya. Alam niyo ba, sa pinanggalingan ko, bago kami makapagpa-pre-taste, katakot-takot na letter ang nire-request namin. Pagdating sa taas, wala. Turn down din. Hindi naman ina-approve. Kami araw-araw may pre-taste, Totoo po yan. Yes, sir. I love you, sir. Diba? Tinan nyo para mapatunayan ko sa inyo, huwag kayong mag-jingadyos, huwag kayo sumali. Punta ka lang dito araw-araw, abangan yung pre-test, meron kami lagi. Totoo yan. Tandaan nyo to, Simula nagbukas kami hanggang ngayon, may pre-test kami lagi. At habang buhay ang pre-test namin. Para mapil ng tao at matikman ng tao kung gaano kaganda produkto natin. Sa iba, ikaw ang nagpapa-pre-taste di pera mo rin yun. Tama, sir, di ba? Yung binili mo, hinahalos ikaw nga, ang ayaw mo ngang inumin sa mahal, tapos papainumin mo lang sa kapitbahay mo. O, sino kawawa? Kawawa yung tao. Kaya nga tamo pupunta ako ng Cebu sa Biyernes, may dala akong pre-taste. Pupunta ako ng Bohol sa Sabado, may dala akong pre-taste. Pumupunta kami ibang bansa, nagdadala akong pre-taste kasi gusto namin, hindi gagastos ang tao. Yun ang, kasi tandaan nyo po ito kung bakit ko lahat ginagawa na ako mismo may-ari nagpapaliwanag, bakit? Maraming tao pag nakakita ng bilog-bilog, masama iniisip. At kung bakit ako rin nagpapaliwanag, alam na alam ko kasi yung hirap na dadaanan mo. 10 taon ako nagaganyan 10 taon ako nagde-network, kaya alam ko yung gagawin mo. Kaya tutulungan na kita. Sa iba, sino may-ari nagsabing tutulungan tayo? Wala. Lahat ng lugar napuntahan ko na Umiikot nagtotok ako sa North Cotabato, nagsultan ko darat pa ako. Nagkalibo na ako, si Sir Aklan yata nagtok na ako sa Jollibee Kalibo. Ang dami ko nang inikot, nagtotok ako nagbabayad, ako lahat. Saan ka kumpanya makita ng ganyan?
Na buhay namin, sinasakripisyo namin sa kay aeroplano, na pag sumemplang yan, patay kami. Tamon, saya mo pa? Na ang may-ari, alam niyo ba yung nasalihan ko? 11 ng umaga papasok, alas 3 ng hapon, uuwi na. Ano natulong sa amin? 10 years ako nag-network, isang beses, di ko nga napagdaldal. Kaya sabi ko, magtayo na lang ako sarili. Kasi pag mahina kami, pag may problema kami nag-solve. Pag mahina kami kinakausap. Mimitingin kami, pag mahina, tutulungan nyo kami. Hataw tayo. Puro ganun ang rinig ko. Isip-isip ko lang, hatawin ko ulo mo eh. Bakit? Tandaan nyo ha, 10 taon kami magkasama, sir. 12 billion ang perang pinasok ko ha. Tulungan man lang niya kami. Wala naman sila kung wala kami ha. Wala ang kumpanya kung wala ang tao. Kaya ako bilang pa-thank you, hindi ka pa sumasali, tumutulong na kami. Tama, sir? Yes! Mayor! O, tingnan nyo. Hindi ko man kayo mapasali, pero napasaya ko kayo. Sa ibang kumpanya, pag nakita nyo may-ari, halos sinasamba nyo nga. Na halos natatakot kayo sa may-ari. Aminin man natin o hindi, wala sila kung wala tao. Tama? Hindi naman sila yaman kung wala sumasali. Sino nag-invite? Sa sinalihan kong kumpanya, ni isang tao, walang in-invite yung may-ari namin. Kami lahat nag-invite. Dumami ng tao nila dahil sa amin. Tapos di namin makausap. Karamihan ng may-ari nakikita nyo, once a year lang. May kita mo pa anniversary. At nasa stage, ikaw nasa malayo, may-ari, kaway-kaway lang sa'yo ganun. Dito, nag-ubibiroan tayo. Ano point ko? Ako, kapantay nyo, kayo, kapantay namin. Pantay-pantay tayo dito, walang boss. Diba? Oh. Naisipin nyo, ang ganda-ganda ng kotse ko. Kahapon, no, nasa Lunes, nagtok ako sa may Baguio, sa McDo. Ang lalim ng parking, pagpasok ko, hindi pumasok. Yung sasakyan ko, gaganong-ganon, dahil nasa gitna ng bakal, gaganong-ganon, no? Naggasgas, kumayas ilalim. Walang problema, bakit? Talagang naman ginagamit ko yan para pang negosyo. Na kung isipin nyo ha, ang ganda ng kotse ko, dinadala ko kung saan lugar para makita nila na meron nagbagong buhay, may yumaman, para mapa-oo. Kasi pag nakita na, alam nyo ang tao, pag nakita ng magagandang bagay, sumasali. Eh pag sumali, di papasok sa'yo, di natulungan ka namin, eh di nagamit mo na kami. Eto masarap ma'am, willing ako magpagamit. Okay ba yun ma'am? Iba yung tawa mo mama. May halong kamanyakan mama. Sige sir. Magkano benta para makaroon ng kotse? Sir? Anong bebenta? Dito, linawin ko, sir, ha? Wala pong bentahan mangyayari sa Jinga Juice. Mag-invite tayo ng tao, sir, para makapakinig. Pag yan nakapakinig, nainganyo sa amin, sasali yan, sir. Bibili siya ng isang bag. Pag siya bumili, doon ka namin babayaran ng sweldo, sir. So, hindi tayo direct selling. Hindi tayo benta.